Pwede pa bang mag-loan pag may CMAP? CMAP stands for Credit Management Association of the Philippines. So nagkakaroon po tayo ng CMAP findings pag meron tayong hindi nabayaran na loan. Ang best example is yung utang natin sa credit card. So pag mag-a-apply po tayo ng housing loan or car loan at mag-submit tayo ng mga requirements, ay i-analyze po nila yan, mga requirements natin, at doon nga po nagkakaroon ng CMAP findings. So ang mangyayari nyan is madi-disapprove po tayo sa ating loan. So ang pinaka-logic niyang CMAP is paano kita pauutangin ng 2 million, 3 million loan kung yung utang mo sa credit card na 100,000 ay hindi mo mabayaran. So madi-disapprove ka talaga. So anong mga solusyon pagka may CMAP ka? So number 1 is bayaran mo yung balance mo. For example, may utang ka sa BDO credit card, bayaran mo yung balance. Tapos humingi ka ng certificate of full payment. Yun. Pero may mga cases na hindi agad nawawala yung ating hit sa CMAP. So meron din kaming case before na kahit nabayaran niya na yung balance niya, ay disapprove pa din siya kasi yan po kasi ay ang CMAP, kung ikaw ay may asawa ka, dapat husband and wife, malinis po yung record nyo. Ayan. So number 2, for example, maglo-loan ka ng bahay tapos may CMAP ka, so hindi ka ma-approve sa bangko, pwede mo nang ipangalan sa iba. So for example, may kapatid ka or sa parents mo na wala silang CMAP findings, doon na lang ipangalan. Ang ating third option is kung hindi tayo pwede sa bank, pwede tayo sa Pag-ibig financing. Yun ay kung ang developer ay nag-offer ng Pag-ibig financing. And the last option natin is yung tinatawag na in-house financing. Yung developer mismo, doon tayo mangungutang. Ang problem lang sa in-house is siya yung may pinakamalaki na interest. Yan, umaabot siya ng 10 to 20% interest. Tsaka shorter period of time lang yung pagbabayad. Usually yan 5 years, 10 years lang, as compared sa bank na 20